Mga kapuso, maging mapanuri sa inyong pamimili dahil pati pala rice flour na sangkap sa paggawa ng mga kakanin ay pinepeke na rin. Sa Binondo, Maynila at Malabon sa City, dalawang establishmento ang ni-raid ng NBI. Nagbabalik si John Consulta. Sinalakay ng NBI Intellectual Property Rights Division ang tindahang ito sa Binondo, Maynila na nagbebenta umano ng peking rice flour. Arestado ang may-ari ng tindahan. Pa-receive po muna itong search warrant and then magkakandak po kami ng search. Nakita nakatambak na kahong-kahong mga umano'y peking rice flour na bagsak presyong ibinebenta. Imported mula Thailand. Ayon sa NBI, peke ang mga produkto dahil sa mas maputla ang kulay ng packaging at walang security features. Manilaw-nilaw ang kulay kumpara sa original na rice flour na sangkap sa paggawa ng tikoy, palitaw, kutsinta at iba pang kakanin. Ayon sa NBI ay lubaharaw mapanganib ito mga nakumpiskang mga fake rice flour na ito dahil una sa lahat, hindi raw ito dumaan sa pag-usuri ng Food and Drug Administration at ikalawa, hindi rin natin alam kung ano pa ang mga ingredients na laman nito, lalo na kapag naibenta na sa merkado. Kain ng tao ito eh. So alamin natin kung ano ang baka hindi natin alam, baka ito may mga epektong magkakaroon ng cancer ang tao na hindi natin alam. So pa-examine na agad namin to. Kaya may INT na bago alok sa amin. Hindi kami nang alam kung original o piki, basta alam kami ng ilawan ng bigay, okay na. Kakasuhan ng paglabag sa trademark infringement ang negosyanteng na akto ang nagbebenta nito. Sa warehouse naman ito sa Malabon, truck din na umano'y peking rice flour ang nasamsam ng NBI. Ipapasuri ng NBI ang peking produkto para matukoy ang sangkap na inihahalo rito at masawata ang pagbebenta nito sa merkado. John Consulta, GMA News.